Okay na yan? So mga bata, maganda umaga sa inyo. Sino ang gustong manalangin sa ating pagsisimula? Okay, si Kuya Butin daw. Kuya Butin, baba ka dyan, Kuya Butin. Dahan-dahan lang. Mag-pray ka daw dito sa ating paninimula. Sige, Buts. Okay, sige, pikit tayo lahat. Mag-pray si Kuya Butin. Amen. Okay, so ngayong umaga mga bata, nalala niyo yung verse natin sa Psalms 119 verse 42? Sino nakaalala nun? Yung verse na, "Then shall I have an answer for him who taunts me, for I trust in your word." Okay? Ang pag-uusapan natin ngayong desa ay tungkol sa isang tao na nakinig sa salita at nagtiwala sa salita ng Panginoon, tapos siya ay pinagpala. Sino dito nakakilala sa anak ni Abraham at ni Sarah? Taas ang kamay. Anong pangalan? Si Isaac. No? Tama. Si Abraham at si Sarah ay nagkaroon ng anak na lalaki na ang pangalan ay, ano kayo butin? Si Isaac. Okay. Sabi sa Bible, ang ibig sabihin ng salita, ang pangalang Isaac ay laughter. Okay? Ngayon si Isaac, nung nag-40 years old na siya, nakilala kayo dito 40 years old na? Nung nag-40 years old na siya, siya ay nag-asawa. Sino dito nakakilala ng asawa niya? Kilala mo, Nika? Ang pangalan ng asawa ni Isaac ay Rebecca. Silang dalawang mag-asawa, Gar, masaya sila nagsasama. Kasi mag-asawa sila. Kaya lang, mayroong problema si Isaac at si Rebecca. Ano yun, Kuya Jack? Si Isaac at si Rebecca ay walang anak. Wala silang baby. Ngayon, yun yung nagpapalungkot sa kanilang dalawa. Ngayon, si Isaac, ang ginawa niya, nag-pray siya sa Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, nawa magkaroon po ng baby ang aking asawang si Rebecca." Nag-pray siya sa Panginoon. Hulaan niyo kung anong sagot ng Panginoon sa kanya. Nagkaanak siya o hindi? Siya ay nagkaanak. Si Isaac at si Rebecca ay nagkaanak ng lalaki. Sabi niya kasi, "Lord, Panginoon, magkaroon po ng anak o ng baby si Rebecca. Hindi lang isa." Alam niyo kung ilan ang anak nila? Kambal ang anak ni Isaac at ni Rebecca. Ano ang pangalan? Si Esau at si Jacob. Very good. Anak nila ay kambal, si Esau at si Jacob. No? Ngayon, naging masaya si Abraham. Ay si Isaac. Si Isaac at si Rebecca ay dobleng pinagpala ng Panginoon. Ang hiningi niya, isa lang. Pero anong binigay sa kanila ng Panginoon? Ilan? 2. Kaya mga bata, ang ating matututunan ngayon, yung buhay ni Isaac na pagsunod niya sa salita ng Panginoon. Yung paniniw at yung pagtiwala niya sa salita ng Panginoon. Kayo ba nagtitiwala kayo sa salita ng Panginoon? Nagtitiwala kayo? Tingnan pa natin yung buhay ni Isaac at Rebecca. Ngayon, si Isaac at si Rebecca ay nakatira sa lugar ng Kanaan. So siya nakatira? Sa Kanaan. Ngayon, si Rebecca at si Isaac, sa lugar ng Kanaan, wala na silang matanim. Wala na silang makain. Sino dito nagpanggas na? Ay nagtanim na ng buto? Wala pa? Sino tapos na dito durok? Tapos na kayo mag-durok sa inyo? Wala pa? Magdudurok pa lang kayo? Sila Isaac, sa lugar nila, kahit magtanim ka, namamatay yung tanim nila. Kaya sa ating lugar dito, pag wala kang tanim, may makakain ka, wala. Wala. Dar, sila Isaac at si Rebecca, sa lugar ng Kanaan, walang tumutubo na tanim sa kanila.
Wala silang makain. Nagugutom sila. Ngayon, narinig ni Isaac na sa lugar ng Ehipto, maraming pagkain. Mabubusog sila. Maraming mga pananim sa lugar ng Ehipto. Sabi ni Isaac, gusto kong pumunta doon. Dadalhin ko ang pamilya ko. Si Rebecca, si Isaac, si Esau at si Jacob. Ngayon, nung dadalhin nila sa Ehipto, alin sila sa Kanaan, pinigilan sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, Isaac, huwag kang umalis sa lugar ng Kanaan at pumunta sa Ehipto. Diyan ka lang. Ako ang bahalang kumalinga sa pamilya mo at sa'yo. Sa tingin nyo, si Isaac ba ay nakinig sa salita ng Panginoon o hindi? Tandaan nyo, wala silang makain. Tama, siya ay nakinig kahit na sa kanila tagtuyot, taggutom, walang tumutubong tanim. Isipin nyo, lahat kayo nagtanim sa panahon ng tagtaniman. Tapos kami ni Umben nagtanim sa panahon ng tag-init na walang ulan. Sa tingin nyo, tutubo yung tanim namin? Hindi. Hindi tutubo kasi hindi naman tag-ulan yun. No? Ngayon, sabi ni Isaac, susunod ako sa Panginoon at makikinig ako, magtitiwala ako sa kanyang salita. Hindi tayo aalis dito sa Kanaan. Si Isaac ay nagsimulang magtanim. Nagtanim siya kahit na tag-init, kahit tag-gutom, tag-tuyot. Nagtanim siya ng mga maliliit na buto ng halaman. At ito'y nagsimulang lumaki. Una maliit, hanggang sa medyo malaki na. Hanggang sa lumaki ng lumaki. Yung mga tanim ni Isaac, kahit tag-gutom, tag-tuyot, at tag-init, lumaki yung mga tanim niya. At doon sila na ay nag-harvest, nag-ani. Mahinig kayo, yung nag-ani na sila, 100 na beses na mas marami silang nakuha. Wow! Ang dami nilang pagkain. 100 na ulit na beses ang dami nung nag-ani sila. At pinagpala sila ng Panginoon. Bakit? Si Isaac ay nakinig sa salita ng Panginoon. Nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Kaya kayo mga bata, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Sa magitan ng ano? Pag-uwi ninyo sa bahay, sabihin ninyo sa inyong mga magulang na mama, papa, ina, ama, baka pwede mo naman kami kwentuhan ng salita sa Bible, ng kwento dyan, yung pambata. Ina, sige na. Ama, magpaturo kayo, magpakwento kayo ng kwento sa Bible, tapos pakinggan ninyo. Okay? At mga bata, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Bakit? Ang pagtitiwala sa salita ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng pagpapala. Sino dito